Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng July 2024? Teka, ano nangyari dito? Hindi ako nagbabasa talaga ng reverse. Depende na lang kung may kodigo. Tulad nung deck na ginagamit kong tarot na may kodigo. Pero ito hindi. Ayoko nagbabasa ng kahit anong reverse, sumasakit ng ulo ko. Anyways, simula tayo dito. Kasi dito, ending to, di ba? Ending ng conflicts, competition, rivalry, arguments, disagreement, challenge in general. Maganda, di ba? Kasi mawawala na ang gulo. Pero dagdagan natin tungkol saan ba yung ano ba itong ano bang conflict dito overall? Anong pinagmulan? So, meron tayo ditong Hierophant at Chariot. Anong pinagmulan? Lack of discipline siguro sa topic ng marriage. So, wala namang literally sinabi dito kung anong pinagawa yan. Pero kasi yung Five of Wands, diba? Rivalry, competition. In general na lang. Kasi pwede rin namang power struggle. So again, in general na lang. So kasama na doon ang cheating. Sa topic ng marriage. So marriage o marriage. Marriage. Sa topic ng marriage yung pinagawa yan. Okay? Hindi kasama dito yung relasyon. Kasi bagay, pwede rin naman. Dahil ang Hierophant ay may kinalaman sa commitment. Love life na lang. Sa topic ng love life na para bang nawala ng control siguro. Nawala ng control yung isa. Sa connection, parang nawala ng self-discipline. Anyways, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero sino yung possible partner dito ng Pisces? Temperance, Sagittarius. Ngayon, kung di naman para sa inyo itong reading, kung sabihin natin single, wala namang karelasyon, o tingin ng iba sa inyo ay hindi to para sa kanila itong reading. So, sa kakilala, sinong tatamahan? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, ano naman to? Well, may babae tayo dito. So, kung di man literally babaeng tao, edi binabae. Okay, yung puso. Pwede rin. Sa kanya to. Feminine energy. Well, ano to? Parang may problem tayo sa clouds. Okay.
So, hindi na kasya. Dito na lang sa baba. So, ano nangyayari dito? Ang dating may problem siya dito eh. So, pwedeng nagdududa siya sa sarili niyang kakayahan. Itong pag pinagsama natin. Ito na pala lahat na yan. Sa sarili niyang kakayahan. Sa work. Pero tingin ko work lang to. Parang nababawasan yung self-love, self-respect, self-esteem, self-control. So, sa madaling salita, wala siyang tiwala sa sarili niya. Hindi niya kaya magpaka-leader dito. Parang lacking yung power. Pero, ibang senaryo. Kasi may presence tayo ng ex-boyfriend. Siguro, para sa iba sa inyo, may magbabalik na ex-boyfriend. Tapos, may gusto siyang i-clarify para sa iba sa inyo. Ngayon, tingin ko, ang magiging reaction ng babae ay i-block yung ex-boyfriend. Parang ayaw na niya makinig sa pwede niya sabihin o ayaw na niya makausap yon. Mag-exert siya dito ng power o boundary. Magiging strong siya. Ganyan. So sa madaling salita, hindi siya magiging maawain sa taong to, sa ex-boyfriend. Lalo na kung nanay siguro. Halimbawa, niloko yung nanay. So, ayaw na nung nanay makausap yung asawa niya. Pwede rin ganun. Pwede rin kasing may kinalaman to sa jealousy, enviousness. So, sabihin natin nagselos yung babae. So, sa sobrang galit niya, ayaw na niyang marinig yung side ng asawa niya, pwede rin. Kung work naman, may naiinggit sa kanya. Yan yung pwedeng possible problem. Ngayon, kuha tayo ang ibang deck. Commitment. Coach. Well, ang dating dito, sa topic ng commitment, malaki ang topic ng commitment. Diba ito nga Hierophant, pwede rin commitment. So, pag sinabi mong commitment, anything na parang yun nga, nagtatali sa'yo sa sitwasyon. So, sabihin natin, contract sa trabaho, contract sa kasal. Pero, ang tingin ko, sabihin natin may problema sa mga yon. Sa anything na nagtatali sa iba sa inyo, wala silang freedom doon. Kung mawala. So, yun nga, contract. Anything na may kinalaman sa contract. Relasyon. Diba? Whether kasal o hindi. O sa family siguro.
Kung magka-problema, may mag-a-advise dito. Coach, advice, obedience, knowledge. So, in times of crisis, meron namang tutulong. O pwedeng, kung di man kayo itong magkakaproblema sa kahit ano, parang kayo naman yung tutulong sa iba. Kayo yung magiging coach. So again, kung di man ibang tao mag-coach sa inyo, kung magka-problema man, ay kayo yung magko-coach dun sa someone na kakilala nyo. Tungkol sa magiging problem niya, pwede rin kasi vice versa. Pero maganda, may tutulong nga in times of crisis. General advice. Sa sitwasyon na, baka lahat ng advice na lang. Kahit anong sitwasyon. So, meron tayong 6 of Swords. So, ano advice? Ang advice ay pag-move on yan, di ba? Pag-release ng anything na pinoproblema nyo. Baggage. Kaya nga moving on. O maging open sa new chapter ng buhay nyo o sa pag-travel o sa anything na may kinalaman sa journey o change kasi 6 of Swords pwede rin change o pwede rin sa topic ng acceptance. Kasi pag na-accept mo na, mabilis na ang change. So, mahirap din kasi yan, acceptance ng mga pangyayari. It takes time, di ba? Para ma-realize ang dapat ma-realize. So, advice ay mag-relax. Okay? Anong maisip eh? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.